Hindi ako nababahala kasi ang para sa akin kasi andito, nakaano na 'to naka-enroll. Naka-enroll na siya sa sinasabi ni Pinoy na pabahay na 50 billion. So hindi ako nababahala. I don't even worry about na. Alam din nila na priority kaming ililikas. Alam nila ng DPWH na nasa waterways din kami. Alam din nila na sa 3-meter easement. Bata pa ako naiwan sa probinsya hanggang sa napunta rin ako rito. Sila lahat nandito na, ako na lang mag-isa sa probinsya. Nung nasa Cavite siya, doon na kami nagkita-kita na kami dito. Punta kami sa Cavite kaya sinundo namin siya. Tapos napunta na, nag-ipon-ipon na kami dito. 19 ngayon na. Tapos dinala rito na yung ate, binigyan ng bahay dito. Kami gumawa nito, kami mag-ina. Ginawa namin ganito. May matulugan lang. Okay lang, may matulugan kami mag-ina. The President has given us directive to do a program to be able to provide permanent housing facilities for the more than 100,000 informal settlers living in danger areas. No? Given these instructions, we have prepared a 5-year program wherein we will be providing permanent homes for these families. No? Maaga pa. It's almost 7 o'clock in the morning. I was sleeping here. My son went to school. The people was crying and they've been shouting, Loida, Loida, Ate Loida, the eviction is here. Kinatatakutan namin yung mga bata kasi walang matutulugan. I'm scared, siyempre. Takot ako kasi that's my first time. It was really my first time. Tanggalin nyo na lahat yung bahay nyo. Talagang binaklas lahat ng yung mga gamit. Nilabas lang. So far, the challenge that we have really, there are not enough land wherein to put up the necessary building. The funds are there. It's with us. We can put up the building, but unfortunately, there are not enough lands that are provided by the LGU. Kinabukasan bumalik sila uli. Eto na nag-aalok na sila ng pera na babayaran na lang daw kami. That's why we're tapping on all of the LGUs to put up the land. Mga tao rito, syempre, tatanggapin na nila kasi wala silang magawa. Kailangan nilang pangkain yun. Tinanggap na lang nila yung pera. Yung iba, yun nandun sa Estero doon na sila sa Montalban. Wala rin, balik din sila dito. Kasi wala rin manap buhay doon. Dito sila manap buhay, Manila eh. Yung mga dati, bumalik sila rito kasi nga malayo sa trabaho nila. Kaya ang inaano namin ngayon, kung sakaling matanggal kami rito, dito rin sa In-City. Sa amin kasi, ang ideal talaga, realistic na mangyayari sa amin. Sabi nila, ang in-city relocation, imposible daw talaga. Pero sabi namin, imposible din maging off-site kami. Kasi yung mga relocation site ngayon, they're very dangerous ngayon. Montalban, inabot ng baha, mga relocation sites yan. Ang Montalban, may fault line pa. Nakita namin yung lugar doon sa Montalban. Yung pinakikita nga lang sa TV, Diyos ko, bubong na nga lang nakikita doon pag bumabaha. Sabi ko nga, buti na lang, hindi pa kami napunta doon. Nung time na pinanonood namin sa TV, yung mga nangyayari, sabi ko, hala, nung sakali noon na demolition, kasi sabay-sabay yan eh. Pagtabing ilog kasi sabay-sabay dinidemolish yan eh. We have to break down the families living in danger areas. No? I think with the recent habagat that hit us, we have to really reevaluate and restudy because of the new flooding levels. No? Ako si Lito, driver ng Kuliglig. Nakatira sa Isla Puting Bato, Manila. Kasi dito ako, may hanap buhay rito.
Ang anong masaklap ng asawa ko nasa labas ng Isla Puting Bato, nagkukuliglig siya. Hindi niya alam na may sunog. Kaya pag uwi ko sa bahay, iniwan ko yung paninda ko sa labas, tinignan ko yung mga anak ko. Pangatlo kong anak, hindi ko nakikita kaya ikot ako ng ikot kung nasaan siya. Buti na lang po na pumunta po siya sa gawing dulo. Pagpasok po ng asawa ko, ang kuliglig niya nasa kalsada na lang kasi iniwan niya para makapasok na siya sa amin. Nagtakbuhan kami sa dulo, yung iba tumalon sa dagat, ang iba naman lumangoy. Ako naman ang ginawa ko, sumisigaw ko sa mga anak ko, sabi ko, ang mga damit niyo iligtas niyo. Sobrang taranta namin, wala kami nadala kundi lang mga sarili namin. Tumakbo na kaming dulo. Kahit 5, kahit mga ano-ano, wala kaming dala. We do consult with them. We in fact let them visit some of their sites and ask them if these sites are acceptable to them before we do relocate them. Kaya nagpunta ang DSWD kinabukasan, nag-ano ng kung sino gusto magpa-relocate kasi hindi na makakabalik sa Isla Puting Bato. At mga 1 week na tumingin kami dito sa Montalban ng housing. Pero hindi itong pinakita nila sa amin. Ang ipinakita nilang bahay sa San Isidro na kumpleto ang may ilaw, may tubig, poso, may kulay ang bahay. Sinasabi nilang ospital. Tapos paglipat namin dito, nagulat kami bakit dito kami binaksak na ito yung bahay na inaano namin, bakit may ilog. Hindi nila kaya malakas ang agos talaga ng tubig. Kailangan, kaya nila. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Malakas ang agos ng tubig. Madala mo sa ano, te? Kung nag-stay kami ng matagal pa, mga kalahating oras lang kasi ang bilis na talaga ng tubig, siguro wala nang madadatnan yung asawa ko sa amin kasi katulad ko, hindi ako marunong lumangoy, mga anak ko, kahit sabi mo marunong ka lumangoy, kung kalaban mo baha, hindi ka pa rin talagang bubuhayin. Kasi sa lakas ng baha, hindi mo kaya, kahit humakbang ka lang, hindi mo kakayanin ang paghakbang kung walang nagtutulak sa'yo. Baka sabihin ng asawa ko, nasa na yung pamilya niyang naiwan ng buhay, pagdating niya, yun na nangyari. Well, it's a site that's been approved by the LGU, no? Through the issuance of development permit. The one who selected it is the national government through the National Housing Authority. They're the one who selected the site. Kung hindi kami katukin ng kapitbahay namin, wala. Hindi kami makakalabas ng buhay doon sa bahang nangyari. Our rescuers were already there. And then even before the floodings started to rise, our rescue team is already there, convincing them to move to safer places. Pwede si Lito bumalik sa Montalban, hatid lang tuwing linggo ng pera doon. Babalik siya dito naman. Iwan lang asawa sa Montalban, si Lito babalik sa isla. Maghanap buhay ng kuliglig. Kaya lang nag-uusap naman sila mabuti. Yan, sabi sa asawa, sige, doon ka sa isla muna, Puting Bato. Maghanap buhay ka ng kuliglig. Ako lang dito maiwan sa bahay sa Montalban. Maganda lang pag walang bagyo, kaya di tayo babahain. Pero so, ngayon, ang pader sa Montalban, inaayos. Ngayon, pag maayos na yan, di natin sigurado kung di naabutin ng bahayan. Kaya kami, nangangamba rin sa lugar pa sa Montalban. Kaya baka biglang bumagyo ng tudo, bababaha naman uli. Sa ngayon po, libre po kasi yung tirahan sa ngayon na 1 year na sinasabi nila, mag-i-stay po muna kami dito. Pero po siguro sa susunod na pag nagbayaran na, baka hindi nakakayanin, lalo na pataas yung ano nila, bayad. Pag sumabay pa ang ilaw at tubig, baka hindi na namin kayanin kasi walang trabaho asawa ko. Baka bumalik din kami sa Isla Puting Bato.